Welcome to K-Catalog. We have here Sajeon Pyeongga, Shiljeon Moi Gosa. So pag sinabi pong Sajeon Pyeongga, ito po yung pre-evaluation exam. So kung kayo po ay hindi pa nakakapag-register or apply sa kahit anong klase sa Sawitongha Program or KIIP, ito po yung exam na iti-take ninyo para ma-distinguish kung anong level po kayo pasok. So pag sinabing Shiljeon Moi Gosa, ibig sabihin po neto is actual mock exam or mock test. Yan. So, magsasagot po tayo para magsisilbing review na din kung sakaling hindi pa kayo nakakapag-take ng pre-evaluation. So, sabi, Je Irwe, ibig sabihin, first round, no? So, maraming, kasi, parang collection ng iba't ibang questions. So, dito muna tayo sa una. Answer tayo ng numbers 1 and 2. So, instruction for numbers 1 and 2, 다음을 보고 괄호에 알맞은 것을 고르시오. So, again, yung tawag po sa parenthesis ay 괄호. Yan. So, pag binasa mo siya, 다음을 보고 괄호에 알맞은 것을 고르시오. Okay, so tingnan natin. Meron tayong picture and then conversation siya. Sabi ni Ga, 이 사람들은 뭐 하고 있어요? Ano daw ang ginagawa ng mga tao na nandito sa ating larawan? So, yung sagot ni Na, yung nasa parenthesis. Ang pagpipilian natin is number 1, 차를 마셔요. So, drinking tea. So, sila ba ay umiinom ng tsaa? Base sa ating nakikita, may mga hawak sila sa kanilang kamay. And we can think na ito nga ay tsaa or tea. So, number 1 na agad yung sagot natin, no? So, check natin yung iba. Pangil mogoyo. So, there's no bread. Wala tayong nakikitang bread dyan. So, mali po yan. Game을 해요. Playing games. Hindi din naman. 노래를 불러요. Singing songs or kumakanta ba sila? Hindi din. Nag-uusap. So, number 1 po yung sagot. Now, for number 2, let's try to have a quick review first. So, again, for noun, verb, and adjective, I'm going to use the Korean terms. So, myeongsa for noun, usually I'm just going to write myeong. And then dongsa for verb, so I'm just going to write dong. And the adjective is hyongyongsa, so hyong. Para po mabilis tayo, no? So, number 2. 어제 친구들하고 운동장 동구를 했어요. So, again, ano po yung tawag natin sa parenthesis? Ito po ay 괄호. So, it doesn't matter kung babanggitin mo pa siya or hindi. Actually, kahit hindi mo nabanggitin, as long as alam mo na ngayon kung ano yung tawag sa parenthesis, di ba? 괄호. So, anyway, sabi, yesterday, with my friends at the park, we played basketball. So, 농구, basketball. And then, since naka-past tense na yung ating hada, hesoyo na siya, so played na po yan. And oje, it was yesterday. So, yung hinahanap is yung dito sa parenthesis, undongjang. Undongjang is a name of a place. So, this is a noun or myeongsa. And then blank, so yan yung hinahanap. Ang kasunod niya is 농구를 했어요. This one is an action word or verb. So, dongsa. So, sino po kaya dito sa pagpipilian ang mag-fit? So, gwa means end. Eso, place marker. So, you add it to the noun. Plus eso, and usually ang kasunod dapat is yung verb or action word. So, match po sila, no? So, number 2 yung sagot natin. How about number 3? Hago. Hago is also end. Uro, si uro, it depends. So, it can be with, so for example, made with corn. 옥수수로 만든. So, uro na grammar. Or sometimes, pag ginagamit mo siya to say the direction, pwede ding maging to the. So, to the right, oronchogro. To the left, wenchogro. So, it depends sa situation. So, anyway, ang sagot natin sa number 2 is yung eso. So, just remember, kapag meron kang place and ang kasunod is action word, ang idudugtong mo na particle sa iyong place is eso. Numbers 3 and 4 instruction, 다음 보기를 참고하여 밑줄친 부분과 의미가 반대인 것을 고르시오. So, ibig sabihin po niyan, yan, sinulat ko na yung mga ibig sabihin per word. Ang sabi lang po sa instruction natin is, choose the opposite meaning of the underlined word or part and refer to the example. So, yan. Ito po yung bogey natin. Example. Check muna natin siya.
Ice coffee를 좋아해요. So, underlined word is 좋아해요. Ibig sabihin po niyan is to like. And we are looking for the opposite. So, opposite po ng like is do not like or dislike. Pwede din po yon. Pwede ding hate. So, sabi nung kausap, 아니요, 저는 ice coffee를, and yung sagot is 싫어해요. I do not like iced coffee or I don't like iced coffee. Number 1, 마셔요. 마셔요 means to drink. 기다려요, to wait. 미워해요, to hate. So, this one and this one, ano ang difference nila? So, 싫어해요, ginagamit mo siya sa mga bagay. You use 싫어해요 on things. So, I do not like coffee or I do not like milk. And then, 미워해요, you use this sa mga tao or sa person. For example, you want to say, I hate that guy. 그 남자는 미워해요. So, yung iyong feeling or emotion toward the other person. That time, you use 미워하다 or 미워해요. Now, let's try to answer yung number 3. 이 옷은 가격이 너무 비싸요. This clothes price is too expensive. Masyadong mahal yung presyo ng damit na ito. So, expensive, ano po ba ang opposite niya? Cheap. Yan. So, hanapin po natin yung cheap. Number 1, 가벼운. From the word 가볍다, ibig sabihin po niyan is light or yung ano po ba ang light sa Tagalog? Magaan. Ayan. 두꺼운, from the word 두껍다, ibig sabihin po is thick, makapal. 깨끗하다, 깨끗한, so ito po ay clean. 저렴한, so from the word 저렴하다, ibig sabihin po niyan is cheap. So the answer is number 4. Now let's try to read with the answer. 가격이 좀 더 저렴한 옷을 골라보는 게 좋겠어요. So ano po bang ibig sabihin yan? Maganda siguro kung yung mga pagpipilian na damit ay mas mura yung presyo. Okay, it will be good if the price of the clothes are a bit cheaper. Yan yung gusto niyan sabihin no, sa English. So, yan po yung sagot sa number 3. 저렴하다. So, 저렴한. Take note na itong mga nandito na words, 1, 2, 3, and 4, they are all adjective or 형용사. And ang ginamit sa kanila na grammar is yung 형용사 plus the grammar 은 or 니은. So, you can check this grammar para sa review, no? Okay, so let's try to answer yung number 4. 방에 거울이 없어요. So, ano po ba ang 없어요? So, there is no, or pwede ding there's none. Okay, kahit alin po dyan sa dalawa. Minsan none, minsan there is no. So, dito sa sentence natin, 방에 거울이 없어요. There is no mirror in the room. So, wala daw salamin sa kwarto. Anong sagot ng kausap? 아니요, 방에 거울이. Ano po ang opposite ng 없어요? 있어요. Okay, so that's number 3. 커요, big. 작아요, small. 있어요, has or there is. Okay, so it means it's existing. 없어요, not existing. And then 보여요. So 보여요 is see or visible. Okay, so that's for number 4. Instruction for numbers 5 to 12. 다음 괄호에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르시오. So again, we have to choose the best option for the parentheses. So ang sabi sa number 5, 저는 그림을 그리는 시간이 좋아요. So gusto daw niya yung oras ng 그림 그리는, ibig sabihin drawing or pagdodraw, the act of drawing, no? So, tingnan natin yung ating options. 수학, math. 미술, art. 음악, music. 영어, English. And usually, sa art class ka nagdo-drawing. So, ang sagot natin dito is number 2. Number 6. 에릭 씨는 보통 평일에는 회사에 blank, 주말에는 안 가요. Sabi, si Eric daw usually kapag weekdays ay sa company. So, dun sa pinapasukan niya. 주말에는
Kapag weekends naman daw, an gayo ay hindi siya nagpupunta. Okay? So, tingnan natin yung pagpipilian. 1, 2, 3, 4, lahat sila, ang kanilang root word is yung verb na gada. So, ga는, ga지만, 주고 싶고. So, nilagyan po siya ng iba't ibang klaseng grammar. So, yung pinakasagot po dyan, ibibigay ko na agad, number 2, 가지만. So, bakit? 에릭 씨는 보통 평일에는 회사에 가지만 주말에는 안 가요. So, ibig sabihin nun, si Eric usually kapag weekdays ay nagpupunta sa trabaho or sa company. Pero kapag weekends, hindi siya pumupunta. Ibig sabihin, pahinga siya ng weekend. So, makes sense po. Pero kapag siganan, it will not make sense kasi yung nandito is ginagawa mong modifier ng noun, yung iyong verb which is gada. So, kapag siya yung nilagay mo dyan, magugulo na yung ibig sabihin ng sentence. It will not make sense. And then, gajugo, yung grammar na po ito is ginagawa mo yung pagpunta, hindi para sa sarili mo, but para sa ibang tao. Which is walang connect pa rin sa ating sentence kung yan yung gagamitin natin. And then number 4, gaguship ko. So, gusto niyang pumunta ng company kapag weekdays, tapos hindi siya pupunta ng weekend. So, parang hindi siya magiging makatotohanan kasi 'di ba as much as possible mas gusto nga natin hindi na rin papasok ng weekdays, 'di ba? So again, ang instruction sa atin is yung pinaka magfi-fit na sagot. So possible din naman kung gusto mo talagang sabihin yung number 4 eh. Gusto mong pumunta ng weekdays tapos pag weekend hindi ka pupunta, pwede din 'yon. Pero mas pinakatamang sabihin yung number 2. So pumupunta ka ng weekends pero pag weekdays, pag baligtad, pumupunta ka ng weekdays sa trabaho, pero pag weekends, hindi ka pumupunta. Which is kasi pahinga ka ng weekend. So, number 2 po yung sagot natin. Number 7, conversation. Ang sabi ni Ga, 여기요, 된장찌개 2개 blank. Sagot yung kausap niya, 네, 잠깐만 기다리세요. So, sabi, opo, pakihintay lang po ng saglit. Sabi niya, no? So, ibig sabihin, nag-order siya and pinapahintay lang siya saglit para maibigay yung kanyang order. So, sa pagpipilian natin, 1, 2, 3, and 4, 주다 yung ginamit na word. So, 줬어요. This one is past form. So, kapag yan ang sinagot mo, mali kasi umu-order ka pa lang, hindi ka pa nabibigyan, kaya ka nga pinaghihintay. And then, 줍니다. So, dito naman, naka-present tense siya. So, 된장찌개 2개 줍니다. Pero kapag yan ang ginamit mo, ang magiging ibig sabihin ng sinabi mo is, ikaw yung magbibigay ng 된장찌개. Okay? Number 3, 주세요. So, ito po yung usually ginagamit kapag ikaw ay may request or meron kang utos. So, in this case, nagre-request ka na bigyan ka ng order. Okay? So, or bigyan ka nung in-order mo. Yung number 3 po ang tamang sagot. 줍니까, ito po usually yung biyupnika is patanong. Okay, since hindi ka naman nagtatanong, hindi rin po yan yung sagot. So, number 3 tayo. Then, next item. Number 8, Huwang si, 어디에 가요? Huwang, saan ka pupunta? Sagot si Huwang, 은행에 blank. Number 1, 환전하러 가요. So, number 2, 환전해 주세요. Number 3, 환전하고 싶어요. Number 4, 환전하지 마세요. Yung ginamit po na word dyan is yung 환전하다. Ano po ba yung 환전하다? Ibig sabihin po niyan is to exchange money or magpapalit ka ng pera. For example, from won, papapalit ka to peso. Or from peso, papalit ka ng dollar. Okay? So dito, number 1, 환전하러 가요. Pupunta ako para magpapalit ng pera. Number 2, 환전해 주세요. Pakipalitan po ang pera. Number 3, 환전하고 싶어요. Gusto kong magpapalit ng pera. Number 4, 환전하지 마세요. Huwag magpapalit ng pera. So dito, number 2 and 4, mali na po yung dalawa na yan. Kasi hindi naman sa bangko nagtatrabaho yung kausap ni Huwang. Kumbaga tinatanong lang naman siya kung saan siya pupunta. Tapos, dito tayo sa number 1. Ito yung dalawang possible answer, 1 and 3. 환전하고 싶어요. Pwede mo yung gamitin. Oh, gusto kong magpapalit ng pera. Pero dahil meron tayo number 1, 환전하러 가요. Mas ano siya, precise kumbaga.
mas eksakto yung sagot niya. Pupunta ako sa bangko para magpapalit ng pera. That's why yung number 1 yung magiging sagot natin. Number 9, 아름다운 옛 인 넋수공이 야간 개장을 한다는 소식을 들었습니다. Sabi, 아름다운, ibig sabihin po niyan is beautiful. Yet po is old or luma na. Then, 넋수공, ito po ay pangalan po yan ng palasyo or palace. 넋수공. Again, pangalan ng palasyo po yan. And then, yagan. Yagan, ibig sabihin po niyan is nighttime. Okay, sa gabi. 개장, open. 한다는 소식을 들었습니다. 소식, ibig sabihin po is news. And then, 들었습니다, heard. So, sabi, narinig daw niya yung balita na yung maganda at lumang blank, yung pangalan ng palace, ay magbubukas daw ng gabi. Okay, so sa English, I heard that the beautiful old blank and then yung Doksugong Palace will open at night. Yun yung kanyang sinabi, no? So dito, yung pinaka mag-fit sa ating parenthesis, gunggol. Ano po ba yung gunggol? Ito po ay palasyo or palace. 고향, hometown. 명절, holiday. And then yung chare, ito po yung ancestral rites na ginagawa ng mga Koreans para sa kanilang mga ancestors. So yung sagot natin is number 1. 아름다운 옛 궁궐인 덕수궁이 야간 개장을 한다는 소식을 들었습니다. So narinig ko na yung maganda at lumang Doksugung Palace ay magbubukas daw sa gabi. Ayan po yung ibig sabihin ng sentence natin. Number 10. 외국인 등록증을 잃어버려서 경찰서에 blank. So, 외국인 등록증, ibig sabihin po niyan is yung ating mga ARC, Alien Registration Card, 잃어버려서. So, from the word 잃어버리다, ibig sabihin po is nawala mo. Okay? 경찰서, police station. So, nawala mo daw yung iyong ARC, kaya doon sa police station, ano bang dapat mong ginawa? 신고했다, 해결했다, 지원했다, 양보했다. So, lahat sila naka-past tense na, no? Kasi nga, nangyari na wala mo na yung iyong ARC. So, 신고하다, ibig sabihin po niyan is to report. 해결하다, ibig sabihin po ng 해결하다 is to resolve. Ibig sabihin na solusyonan na, no? 지원했다, from the word 지원하다, to support. 양보했다, from the word 양보하다, ibig sabihin to yield or to give way. Yan. Okay, so dito yung pinaka-fit na answer is yung number 1. Since nawala mo yung iyong ARC, kailangan mo siyang i-report sa police station. Thanks for watching.